Hindi nagsasalita si Calvin habang nasa sakyan sila. Nagriring naman ang telepono ni Sabina na ang tumatawag ay si Dennis. Hindi niya pwedeng sagutin yon dahil mabibisto siyang aalis ulit siya sa Pilipinas. Nang makarating sila sa opisina ay nakasunod to sa kanya at mabilis na nilak ang pinto. At inihagis ang susi ng kotse sa desk niya. Napapitlag pa siya sa lakas ng kalabog pero sumakto naman ang susi sa mesa. Ang aga-aga, mainit ang ulo mo. Kinungo naman niya ang swivel chair at umupo dahil nangangatog ang tuhod niya. Nagsiselos ka ba kay Sarina? Bakit naman ako magsiselos? Asawa mo yon? Ex-wife. Madinig Calvin na wika para itamang sinabi niya. Whatever, asawa mo pa rin. I know. Asawa ko pa rin siya sa batas pero hindi dito. Tinuro ni Calvin ang dibdib sa kadalawang hakbang na lumakad paharap sa kanya. Sarina and I stopped being husband and wife to each other long time ago. Sabina, kailangan mong maintindihan yon. Bakit kailangan kong intindihin? Kasal pa rin kayo kaya may karapatan pa rin siya. Kung gusto niyang bumalik sa buhay mo, kung gusto niyang bumalik sa bahay, dito sa kumpanya, kailangan mong intindihin dahil ikaw nang mahal ko. Napalunok si Sabina sa salitang binitawan ni Calvin. Ano mang sasabihin niya kanina na pinutulan nito ay hindi niya na madudugtungan pa. Yun ang mga salitang hinihintay niya doon. Pero hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya ngayon. I am seeing Sarina now because we are talking about annulment. Lalong bumilis ang tibok ng dibdib niya. Lumapit si Calvin at itinukod ang dalawang kamay sa lamesa. Wala pa rin siyang maapuhap na salita. I can't tell it to you because she's refusing to cooperate. At hanggat wala akong kayang ipangako sa'yo, ayoko pang magbitiw na salita. It will be a long process. Knowing Sarina, she will make it longer. At dahil kakambal mo siya, ayoko sanang maipit ka. Nakatulala lang si Sabina sa mukha ni Calvin dahil sa pagkagulat. Yun ang hindi niya inaasahan. Wala ka pa rin bang sasabihin? Magagalit ka pa rin ba sa akin dahil nakipagkita ko kay Sabina? I'm sorry. Hindi ni Sabina alam kung para saan yon. Kahit si Calvin ay kumunot ang noo. I'm sorry? For what? Sa pagsama kay Harvey at ipahawak yung bewang mo sa harap ko? Ang sumama ulit kay Alfred sa club na hindi ko alam kung saan dahil ayaw mo sagutin ang mga tawag ko. Kung hindi lang ako lasing na lasing kagabi, sinugod na kita sa bahay ng mama mo dahil sa galit. I'm sorry for your failed marriage. That's what I mean. Pagtatama naman niya. How about what you did yesterday, ha? Gusto mong gayahin ng kapatid mo na kung sino-sino lalaking sinasamahan? Don't accuse me of something I am not. Trabahong dahilan ng pagsama ko kay Harvey. Bakit hindi kita akusahan? Ginagaya mo pati ang pananamit ni Sarina. Mabuti naman maayos ng suot mo ngayon. Dumaan ang mata ni Calvin sa leeg niya pababa. You will never be like her. Kaya nga kita minahal dahil iba ka sa kanya. Tapos gusto mo siyang gayahin? Sinungaling. Napansin mo lang naman ako kasi wala siya. Ganyan naman kayong lahat. Mapapansin lang ako kapag wala na si Sarina sa harap ninyo. Kulang na lang ay ihagis niyang anumang mahawakan niya dahil sa inis. Namewang naman si Calvin na tila naaaliw na sa kanya imbis na magalit. I don't think so. Mababa ng boses nitong wika. Mula nang may mangyari sa atin, hindi ka na nawala sa isip ko. Kinasabikan kong pakasalan si Sarina dahil akala ko ikaw yon. Pero nang may mangyari sa amin, hindi ko na gustong umulit pa. I was looking for that. Shut up! Ayaw mo marinig? Yan ang totoo, Sabina. Niloloko ko pang sarili ko na hindi ikaw yun. But Sarina was never passionate in all those times I took her. She never screamed my name and she never kissed me hard the way you do. At sa mga sumunod pang mga gabi namin, hindi na ako nanabik. Kung hindi ko lang tungkulin bilang asawa na ibigay ang pangangailangan niya, ay baka hindi ko na rin siya inangkin pa. When I found out her infidelity, that's when I realized I belong to you all along. My body and soul wants you. I stopped having make love with your sister from then on. And I never tried any pussy because I only want yours. Ang galit ka nung una tayo nagkita. Yun lang naisagot ni Sabina sa mahaba nitong sinabi. Kasi akala ko nagkuntsambahan kayo para paikutin ang ulo ko. I felt betrayed and fooled. Yung pinagtatawanan mo ko patalikod dahil natikman mong katawan ko nang wala kong kamalay-malay. Mali ko ba kasi na ikaw ang papasok sa kwarto ni Sarina tapos sinalikan mo na ako? Bakit hindi ka pumalag?
Kasi mabibisto kami ni Mama na umalis siya. Kaganyang depensa. You could have talked to me, pero hinayaan ang kamay ko na maglanda sa katawan mo. Pinamulahan na si Sabina ng muka na makitang sumilay ng kilyong ngiti ni Calvin. Humunangang ipaalala yon? Why not? That was very special for me. Yun ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, lumipas man ng maraming taon. Forget about it, Calvin. Wala lang akong choice noon at lasing din naman ako. Kaya ba, umalis ka pagkatapos ng kasal? Kasi gusto mong kalimutan ako sa Canada? Sino may sabi sa'yo? I heard you and your friend talking while on your way to the garage. May pagtingin ka naman pala sa akin noon pa, hindi mo na lang ako pinikot. Malambot naman ang puso ko at marupok ang katawan ko pagdating sa'yo. May meeting ka ng 9:00, hindi ba? Hindi ni Sabina gustong pag-usapan ang tungkol sa kanila dahil masisirang plano niyang umalis. Yes, ikaw ang kamiting kong yun. Sabi ko kay Lindsay na wala siyang tatanggaping bisita hanggang 10:00 dahil magtutuos tayo. Pagbabayaran mong 2 gabing hindi mo ako pinatulog ng maayos. Wika ni Calvin. I have meeting with Harvey. Saka na tayo mag-usap ulit. Harvey na naman? Hindi ka na ba tatantanan ng kliyente mong yan? He had your time yesterday. That was enough. Umikot na sa desk niya hanggang nasa harap na siya nito. Inangkin ni Calvin ang mga labi ni Sabina na hindi niya naiwasan. Pero bago pa yon, humantong sa kung saan ay tinulak na ni Sabina ang dibdib ni Calvin. May pag-uusapan kaming bagong transaksyon para sa bago nilang kumpanya. Let's work first before pleasure, Calvin. I miss you so much. Pwede bang umuwi ka sa kondo natin mamaya? Pakiusap ni Calvin. Bago pa si Sabina makasagot ay may kumakatok ng malakas sa pinto ng opisina niya. Pareho silang napatingin doon at lumakad si Calvin para buksan ang pinto. Sir, nariyan ho si Ma'am Sarina. Hinahanap ho kayo. Si Lindsay ang nasa labas. Sarina? What is she doing here? Babalik na daw ho siya sa trabaho. Napalingon si Calvin sa kanya habang si Sabina napadana lang sa kinatatayuan. Ibig sabihin ay desidido ng kakambal niya na bawiin ang pag-aari nito. Kasama na doon si Calvin. Ma'am Sabina, nasa kabilang linya ho si Sir Harvey ng TNS. Pahabol naman ni Lindsay sa kanya. Kagad ni Sabina na sinagot para maalis sa isip niyan tungkol kay Sarina at Calvin. I have an urgent meeting with one of our clients, Sabina. I hope we can move our coffee date tomorrow. Sure. Sa halip na maiwasan niyang paghaharap ni Sarina at Calvin, tsak na pupuntahan pa siya ng kapatid para makahanap ito ng kakampi. Hindi niya alam kung paano siya haharap nang hindi siya makakaramdam ng guilt. We are still married, Calvin. Kapag nag-grant ng annulment natin, saka mo ko itaboy dito. Mula sa silid ni Sabina, ay dinig na dinig niya ang sigaw ni Sarina dahil iniwan ni Lindsay na bukas ang pinto. Pinalitan na ni Sabina ang posisyong pinabayaan mo. Hindi pwedeng kung kailan mo gustong bumalik ay basta ka nalang susulpot kung kailang naayos na namin ang mga gusot. Lumabas si Sabina ng silid para pakalmahin ang dalawa, pero napagdiskatahan lang siya nito. Oh, I see. Hanggang saan bang obligasyong pinupunan ng kakambal ko? Did she also satisfy you in bed? Mabilis si Sabina na hinablot ang kamay ni Sarina at dinala sa opisina niya. Maraming empleyadong nakatingin at siya ang nahihiya. Bakit ka nagwawala sa labas? Dahil tinatanggalan na ako ng karapatan ni Calvin dito sa kumpanya. I am still married to him and I will not allow that annulment to happen. What? Do you hear me, Sabina? Hindi ako papayag sa sinasabi niyang annulment. And why is that so? Tanong ni Calvin na naniningkit ang mga matag. Matagal na tayong hindi mag-asawa sa totoong kahulugan nun. Gaano ba tayo katagal nagsama mula na ikasal tayo? 1 buwan? I am sure we didn't last longer than 2 months. Pero itinali mo ako sa kasal na ito, Calvin. Sinabi mo mananatili akong kasal sa'yo hanggang sa mamatay ako. You didn't want to let go of me, so I agreed to what we talk about. Pumayag ako makulong sa piling mo, tinalikuran ko lalaki naghihintay sa akin noon pa. Dahil kailangan mo ng pera ko, malakas ding sagot ni Calvin kay Sarina. Alam mong hindi kayang ibigay ng lalaki mo ang buhay na nakasanayan mo at ang malaking gastusin niyo sa ospital. Yes, Calvin, yes! Ano man ang dahilan ko, pinag-usapan natin yun. Sumunod ako sa kasunduan natin para sa mga anak ko. I will never allow that annulment to happen. I promise you. Tulad ng sinabi mo noon, mamamatay ako mananatiling kasal sa'yo. Gusto ni Sabina na umupo dahil nangihina ng tuhod niya. Nasasaktan siya para kay Sarina pero higit siyang nasasaktan dahil kailangan niya nang iwanan si Calvin.
Babalik na si Sarina at magiging magulo lalong sitwasyon nilang lahat. Kailangan niyang protektahan hindi lang ang sarili niya. Si Jace, ang hindi na madamay pa sa lahat ng gulong sinuong niya. Mag-usap kayong dalawa sa labas, huwag dito please. Pakiusap ni Sabina na hindi tumitingin kay Calvin. Hindi niya gustong ipakitang luha niya sa dalawa kahit halos hindi na siya makahinga. Let's go, huwag mong guluhin ang opisinang ito dahil nagtatrabahong lahat ng empleyado. Sang-ayon naman ni Calvin. Let's talk like civil people. How about let's talk like old couple? Kasal pa rin naman tayo. Walang masama kung the only thing I need from you right now is to sign the annulment papers. Over my dead but gorgeous body, Calvin. Hindi ni Sabina alam kung bakit matalimang tingin na ipinupukol ng kapatid sa kanya. Hinila na ito ni Calvin palabas kaya't dun pa lang siya napaupo sa swivel chair niya. Pero halo-halo nang nararamdaman niya nang gusto na lang niya tumakbo palabas at lumayo sa kung saan hindi na siya mahahanap. Ilang minuto ni Sabina na pinalipas ang bigat ng dibdib. Hindi siya umiyak dahil makikita lang ng empleyado paglabas niya. Pero hindi niya kayang magtrabaho ni hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ano nangyayari sa kumpanya ko? Isang barito ng boses ulit ang narinig niya habang nagliligpit siya ng gamit. Muling kinain ng kaba ang dibdib niya nang makitang naroon si Darius at pabagsak na isinarang pinto. Dumating ho si Sarina, paliwanag ni Sabina. Nagtalo ho sila ni Calvin dahil hindi niya gustong bumalik si Sarina sa trabaho. Sarina, I see. Mula nang dumating sa buhay ni Calvin ang kapatid mo, nagulo na pati ang buhay naming lahat. Hanggang kailan ba patatahimikin ang pamilya niyong anak ko? I'm sorry for everything, Mr. Ortega. Alam kong malaki ang kasalanan ng kakambal ko sa inyo. I am glad Calvin has finally came to his senses. Hindi nito pinansin ang paghingi niya ng paumanhin. Siya na nga'y mag-grant ng annulment ng dalawang yon nang matahimik ng buhay namin. Sana nga ho. By the way, I came to talk to you personally. Ako ho? I want to buy your shares twice the value. Gusto kong kahit hindi pa natatapos ang annulment ng dalawang yon ay maputo ng ugnayan namin sa pamilya niyo. Lalong sumikip ang dibdib ni Sabina at hindi niya na napigil ang paggilit ng luha niya. Mas mabigat ang mga binibitawang salita ni Darius Ortega. Si Mama ho ang dapat niyong kausapin. Tell your mother to come tomorrow but make sure Calvin won't be informed. Hindi ko alam sa anak kong yun kung bakit sa dinabi-dami ng babaeng pwede niyang kabaliwan ulit ay isa pang Torres na hindi namin gustong tanggapin sa pamilya namin. Ano hong ibig niyong sabihin? Don't play dumb and don't make a fool out of me, Sabina. Akala mo ba may tatago niyo sa akin ang kalokohang ginagawa niyo dito sa kumpanya? You are the last woman I want my son to bring to my house, Miss Torres. Ihihingi ko ng tawad kay Romeo yung pagsasabi ko ng totoo. But we had enough. Naiintindihan ko ho. Hindi ni Sabina pinigil ang luhang kumawala sa magkabila niyang mata. Rest assured that I will not set my foot on your territory. I want to talk to you and your mother in a secret meeting tomorrow. Isang marahang tango ang pinakawalan niya. Nang tumalikod si Darius ay tumayo na rin siya para ligpitin ang mga gamit niya. Bago si Sabina umalis ng opisina ay binago niya ang date ng ticket nila ni Jace pabalik sa Canada. At bago siya lumabas ay iniwan niya sa isang sobre ang susi ng kotse at ang kwintas na ibinigay ni Calvin bilang regalo. Hindi niya kailangan ng anumang alaala. Babalik sila sa Canada para ibalik ang dati nilang buhay ng anak niya. Nagulat ang mama niya na nagmadali siyang mag-empake. Ayaw nitong pumayag na umalis sila ulit na mag-ina. Napamahal na sa akin si Jace, Sabina. Bakit mo ilala yung apo ko? May offer ho kasing magandang trabaho sa akin, yung dati kong boss. Paanong trabaho mo dito sa Ortega Shipping? Nasa opisina ho si Sarina kanina, ma. Babalik na daw ho siya kaya hindi na rin ako kailangan doon. Bukas nga ho pala, gusto raw kayo makausap ni Darius. Pero kung maaari sana, kayong dalawa lang ho. May kasalanan ako sa iyo, anak. Ano hong kasalanan? Kaswal pa siyang nagtanong dahil ayaw niyang ipakita sa mama niya na nasasaktan siya. Nakita ni Sarina si Jace kanina dahil dumaan ditong kapatid mo. Ano? Bakit niyo ho pinakita na hindi sinasabi sa akin? Kaya pala ganun na lang kumakatingin si Sarina sa kanya kanina. Alam na nito na pwedeng maging kaagaw ng anak niyang mga anak nito pagdating sa sustento kay Calvin. I'm sorry, anak. Hindi ko sinasadya. Nagalit din si Sarina sa akin dahil tinago ko sa kanya na may anak kayo ni Calvin. Mas lalong kailangan ho na naming umalis dito sa bahay. Babalik na lang ho kami sa Canada para wala nang gulo. Nakikiusap ako. Mag-usap na lang kayo ng maayos si Sarina.
Alang-alang sa mga bata. Matanda na ako, anak. Gusto kong kasama ko kayo sa natitira ko pang buhay dito sa mundo. Gusto man ni Sabina na sundin ang gusto ng mama niya ay kailangan niyang protektahan si Jace. Sa nangyaring gulo sa opisina kanina na dinulot ni Sarina i-check niyang masusundan pa yon sa bahay nila kapag hindi pa siya umiwas. I'm sorry ma, pero kilala niyo naman ho si Sarina. Ayoko na hong makipagtalo sa kanya. Hindi na si Sabina napigil pa ng ina, pero kung noon ay wala itong pakialam sa pag-alis niya, ngayon ay mahigpit ang yakap nito kay Jace. Kahit sa kanya ay umiiyak pang yumakap ang mama niya. I love you, Sabina. Sana umuwi din kayo kagad ng apo ko. Sana hindi pa huli ang lahat para sa atin. What are you talking about, ma? Bagamat naluluha ay pinilit niyang ngumiti. I love you. Hindi man kami makakauwi ng madalas, ikikwento ko kayo kay Jace palagi. Mahigpit ulit na yumakap ang mama niya na napilitan ng bumitaw nang dumating ang tinawag niyang taxi. Sa kabila ng pag-alis ay hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ni Sabina. Alam niyang maiiwan niyang puso niya sa Pilipinas. Pero ito lang ang tamang paraan para maging maayos ang kalagayan ni Jace. Walang mahalaga sa kanya ngayon kung hindi ang kapakanan ng anak niya. 2 years later. Good morning, Miss Torres. Here's your cappuccino and focaccia bread. Binaba ng staff ng hotel sa mesang isang tasa ng kape at tinapay na in-order niya sa coffee shop. Thank you, Lily. Ngumiti siya ng matamis sa babae. Isang Pilipina kasi ang staff niyon na nakakwentuhan niya dahil 2 beses siyang magkape sa isang araw. At pangatlong araw na nila dito sa Hong Kong bago sila babalik sa Pilipinas mamayang hapon. Nasa Hong Kong sila ng anak niya dahil ipinasyal niya ito sa Disneyland para sa kakatapos itong ika-4 na kaarawan. Dapat ay sa Paris niya ito ipapasyal kung hindi lang siya nakatanggap ng tawag mula sa Pilipinas na nasa ospital ang mama niya matapos atakihin sa puso. Her mother's only wish is to see her and Jace. Pinutol niya na muna kasi ang anumang ugnayan niya sa mama niya at kay Sarina. Mula nang bumalik siya sa Canada, her life for 2 years had been hard. Mas mahirap kaysa noong una siyang umalis sa Pilipinas. Si Jace lang ang nagsilbing lakas at katatagan niya. May mga pagkakataon na nagiging marupok siya sa pagmamahal niya kay Calvin at sinusubukan niyang tignan ang larawan ito sa internet. Kung hindi lang siya sinusway ni Realyn at Dennis na bumalik sa Pilipinas sa itsak na 1 buwan lang, ay bumalik na siya sa bahay ng mama niya. She missed him. She was still in love with him. Nairaos naman ni Sabina ang sakit dulot ng pagmamahal niya kay Calvin. Kahit na papano, ginugol niyang oras sa gawain sa center kung saan naging part owner sila ni Realyn. Nakalimutan niya ang sakit na tinakasan niya sa Pilipinas. Isa sa may-ari ng kumpanya ay si Mr. Davis Carter na matagal nang naniligaw sa kanya na binigyan niya ng pag-asa kahit paano. Kung tuluyang mahuhulog ang loob niya sa binatang Canadian ay hindi niya na rin tiyak. Nagsimula sila bilang magkaibigan at malapit ang anak niya dito na siyang pinakamahalaga para sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.